Kamusta na mga buddy, mga brad? Good afternoon, no? Pasensya na kayo, ngayon lang ulit tayo nagkita-kita pero medyo busy ako kasi ako. So, isa to sa mga ginagawa ko. Actually ngayon, hapon ngayon eh. So, nakakuha tayo ng slot na oras para kahit papano eh, magawa ko yung mga gagawin ko, makapaglaba. Kasi ang hirap maglaba rito dahil yung tubig namin madalas wala eh pag umaga, pag hapon. Swerte yan lang. So usually pag medyo pagod ka na sa maghapon, gabi na dumarating yung tubig, so medyo pagod ka na, so mag-ipon ka pero maraming ginagawa kasi sa umaga. So ngayon nakakuha tayo ng slot morning, mga 1 o'clock na ngayon yata, 2. So kanina pa nakalaba ako, medyo naiwan ako dito sa bahay. Lalabang ko lang. Ito yung washing machine namin. Yan. Kita nyo? Yan. Ito yung mga labada ko. Ito yung sa inalagaan ko. Ito yung sa wife ko. Ito yan. Andito yung sa misis ko. Actually nilabang ko yung sa misis ko, sa akin, saka yung sa inalagaan ko. Sabay-sabay kasi kung solo lang, kung mga ilang piraso lang, kinakamay ko naman. Andun ako naglalabas sa likuran namin. Kaya alam mo dito sa likod, pag makita nyo, pakita ko minsan sa inyo, natakot ako eh kasi ang daming ahas. So minsan nakatabi ko na pala yung ahas. So hindi ako takot ako sa ahas, pero mas takot ako makagat ng ahas. So nag-iingat lang po tayo, no? So maganda yung safe tayo palagi. So ito, may kasama ako ngayon. Nag-iisa kasi ako dito ngayon. At kasama ko yung alaga ko doon. Nagpapahinga siya na tutulog mamaya. Mag-exercise na siya, mag-merienda kami. So for the meantime, hanggat may oras, naglalabad tayo. So maganda ngayong araw na to. Swerte yan lang at may tubig tayo, no? So andito yung may inalagaan ako na iwan kasama ko. Alaga ko naman ko yan, no? Kumo. Stella. Ayan si Kumo. Yan yung dog namin dito na makulit. Ayaw magpaiwan yan eh. So hindi ako makaalis. So madalas umiiyak. Kumo. Ayan. Kailangan ganunin mo siya para medyo may masmasan siya. So ito, andito rin yung guard. Pakita ko nga pala sa inyo yung bukod sa naglalaba ako ngayon, ano, ito. Ipakita ko sa inyo yung garden mini garden ng misis ko ito. Mga halaman. Yan po yung aso namin dito na sa labas na nagbabantay na may anak yan. Yan. Yan yung mga halaman yan. Ito yung iba. Ito. Yan. Makikita nyo rin dito. Yan. Ito. Sa pintuan. Tapos ito. Yan. Nakikita nyo dyan yung may succulent siya, no? Nakapag-alaga rin siya. So binigyan siya, tinuruan siya ng sister namin in Christ, ka-church member namin. Yun nga, talagang may malasakit sa amin at sa misis ko. So tinuruan niya para malibang. Kaya lang, hindi nga lang ito masyadong natuloy, no? Kasi nagkaroon ng health issue yung misis ko. So kailangan lang niya ng konting pahinga and hopefully God's grace na maayos din yung health niya. Medyo maingay yung alaga ko, so nakakaya naman sa inyo. So ito yung mga usually ginagawa ko dito hanggat yung may tubig, no? So kailangan natin mag-wash para kahit papano makabawas naman sa mga madumi. Ito yung washing machine, ito ginagamit ko. Washing machine namin yan. Yung sinasama ko na rin dito yung sa alaga ko. So yung washing machine namin ng alaga ko dati meron, kaya lang hindi na nadala dito sa amin eh. So okay lang yun kasi may washing machine din naman ako. So isa na lang, sinasama ko rin naman siya. Pag yung kasi ganito kumot ang lalabang ko, yung mga punda, yun. Hindi ko kasi pag yung ano lang sando-sando, basa-basahan, kinakamay na natin yun.
So, ito isa sa mga ginagawa ko dito sa work ko, dito sa Mountain Hill na itira namin na dinalas kami ni Lord dito na tinulungan kami ng church member namin, and thank you sa kanila, and of course sa mga boss ko. So, maraming salamat sa malasakit para sa pamilya ko. And continuous yung suporta sa amin na kahit paano meron akong isa yung family ko, and nakapag-provide kami ng mga needs namin. Thank you sa mga boss ko dyan. God bless sa inyong lahat. Sa inyo na rin yan. God bless sa inyong lahat yan. Ito medyo pasensya na, medyo pawis ako. So, hindi tayo nakapag-cup. Usually, mahilig ako mag-cup. Pero, nawala na yung ibang cup ko, binigay ko sa brother-in-law ko. So, yung iba, nawala na. Yung iba na luma na. So, mahilig talaga ako mag-cup since nung college ako. I love cups. Yung cups ba tuloy? Yung mga sombrero ba, yung mga bull cup, yung mga yung pang baseball cup, yan. Mahilig ako dyan. Ito nga, yung buhok ko medyo baby tubo na. Dati sobrang lago niyan. Pero anyway, talagang ganyan, lilipas din ang panahon sa lahat ng bagay. So pati yung buhok natin, lilipas yung panahon. So anyway, wag natin pag-usapan ng buhok kasi sometimes nagkakaroon ng konting insecurities, no? So anyway, okay lang yun. Basta pag walang hindi ka nakakapit ka Lord, ang daming insecurities eh. So kailangan talaga kapit tayo. So kung ano man blessings na binibigay niya ngayon, at least na ano ko naman yung dati ko, yung sa kapaling buhok ko, na experience ko naman lahat yun. Okay lang yun. So eto, isa sa mga ginagawa ko dito. Tapos ayan, papakita ko sa inyo yung malapit lang kami sa kulungan ng manok ng inalagaan ng kapatid ng kapatid ng inalagaan ko. Siya nag-aalaga dyan. Yun, yung kulungan na yan, no? Makikita nyo dyan. Hindi pa tayo nakakapunta dyan eh. So one time punta tayo dyan. So yan. So yung may kawayan na yon, yun dun. Marami ng manok dyan. Actually, yung iba sale na, ganyan. So ang dami mangitlog ng mga native na manok dyan. So nakakatuwa. So bandito tayo ngayon sa, never ko in-experience yung, dati nasa syudad ako sa Manila. But now I'm here now in nature place ba, di ba? So maraming salamat din kay Lord, and sa guidance, sa protection, for everything, sa blessings and everything. Thank you so much kay Lord. Kahit marami tayong pinagdadaanan sa buhay, natututo tayo na matanggap yung mga kamalian natin sa buhay. Yung acceptance lang naman usually ang kailangan natin. Tanggapin natin kung kamali tayo, maging yung humility, yung humbleness sa mga bagay na pag mali tayo, matuto tayong tanggapin yun. Of course, maraming salamat. Naikwento ko lang sa inyo yun. So itutuloy ko na muna itong ginagawa ko. So wala pa kasi, nahawak ko kasi itong cellphone, so hindi ako makapag sa ginagawa ko, sa maglalaba ko ganyan sa washing machine. Ito yung mga ko na pending So ito yan. So kailangan siyang ilagay na dito sa para makapag makapag-work na tayo, dire-diretso na yung ibang trabaho ko. So yun, ang anak ko kasi pumasok siya sa school. So ang misis ko naman, kailangan niya kahit papano, kahit mag-isa siya, so mahirap taking risk na punta siya muna ng hospital, makausap niya yung doktor niya. So nakakalungkot kasi hindi ko siya nasamahan. So sana pagdasal natin na maayos din ang pag-uusap ng doktor sa situation ng misis ko. Ito, kailangan ko maiwan dito para kahit paano may tao dito. Kung nandito yung anak ko, ako yung kasama ng misis ko. So, yun. Pray na lang tayo. And hopefully, may ayos na lang lahat. And trust lang kay Lord.
Titiwala lang kami sa Diyos. Kahit kayo, magtiwala kayo sa Diyos. Hindi kayo niya iiwan, hindi kayo niya pababayaan. So, God bless na lang at kita-kita na lang tayo sa next ko. Pag may stand na ako na makakapag-provide ako ng stand, mapapakita ko rin sa inyo yung mga ginagawa ko dito sa bahay namin at sa work ko. Okay? So, God bless na lang sa lahat. And good afternoon.